Bago tayo magsimula, shoutout muna natin ang ating mga solid listener dito sa ating programa. No? Unang-una kay Analisa Malat Balat. Ayan. Thank you sa $15 na super chat. No? Ayan, maraming salamat. At syempre sa mga gustong ma-shoutout, mga kaibigan, shoutout din po natin si Fritz Zenica Vera. Ayan, Fritz Zenica Vera. Hi po Sir Alex, first time na maging first commentator. Hello po, pa-shoutout po sa avid listener mo, sa anak kong si Mikay and husband na si Mike from Pangasinan. Ayan. Hello po sa inyong family dyan, no? Ma'am Fritz Zenica Vera, salamat po sa suporta, sa palaging pakikinig sa ating programa. Siyempre, shoutout din natin si Chris Joy Laguda. Salamat Sir Alex. Pag nakauwi po ako ng probinsya, baka maipadala ko po sa inyo yung mga kwento ni Lola. Lahat po kami sa bahay, kasalukuyang nakikinig. Ayan, shoutout sa iyo. Chris Joy Laguda, no? Sender natin ito. At siyempre, shoutout din natin si XRX. Ayan, sabi niya, may ibang channel ka bukod dito at sa compilation, may nag-upload video mo, Pinoy Creepy File, yung isang nakita ko kanina. So, akin po yun, sir. No? Salamat sa informasyon. Pero akin channel po yun. Shoutout din natin si Cheryl. No? Don't skip ads, Boss Alex. Ayan, more power din po sa'yo. God bless po sa'yo. Malaking tulong po. So, yun lamang po mga kaibigan. No? Maraming salamat. Sa susunod, shoutout din natin yung iba pa. Magsimula na po tayo. Itago nyo na lang ako sa pangalan na Ekil. Taga Zamboanga pero nasa Malaysia na ako kasalukuyan. Kahiligan ko na ang makinig sa mga stories ninyo, Sir Alex, buhat ng batid kong totoo ang mga kwento rito. Libangan ko na rin habang nagkukumpuni ng mga pinapaayos sa aking shop. Isa po kasi akong technician ng mga appliances dito sa Malaysia. Gaya ng karamihan, hindi ako naniniwala sa mga aswang noong bata pa ako. Engkanto at kung ano-ano pa dyan na may kaugnayan sa kababalaghan. Pero nagbago po ang lahat, Sir Alex. Kaya nga ako napasulat sa inyo upang ibahagi ang karanasan ko at ng pamilya namin. Only child lang po ako, sir. Mahirap lang ang naging buhay namin noon sa probinsya. Ang hanap buhay ng pamilya namin pagsasaka. Pero kahit ganon ay hindi naman po kami nagugutuman doon. Ang tatay ko bukod sa pagbubukid, kahit na may makain naman kami, umaalis talaga siya tuwing gabi para mangaso. Natatandaan ko pang sabi niya, libangan lang ng aming magbabarkada. Mula pagkabata hanggang sa nagkaisip ako noon, ganun talaga ang tatay ko, Sir Alex, tuwing gabi. Oras niya yan sa pangangaso. Umuuwi, minsan madaling araw na, yung malapit ng magliwanag. Pero kadalasan mga 2:00, 1:00, 3:00, ganyan. Bilib lang talaga ako sa tatay ko kasi matutulog lang yan ng ilang oras, aalis na naman papuntang bukid. Malakas ang tatay ko, Sir Alex. Minsan nga kahit walang tulog yan, hindi mo mahahalata dahil ganun pa rin yung lakas niya sa mga gawain. Hindi siya natatakot na umalis mag-isa sa gabi papunta sa gubat para mangaso. At ang nakakamangha pa, dahil pag uwi niya ay meron po talaga siyang huli gaya ng baboy ramo o di kaya'y usa. Minsan naman karne lang ang dala niya. Yung nakahiwa na ba, parang galing sa meat shop. Naalala ko pa nung maliit pa ako. Tinanong ko ang aking tatay kung nasaan na ang ulo nung nahuli niya. Tay, bakit karne na lang to? Nasaan na ang ulo at mga paa? At saka anong hayop ito? Tumingin lang sa akin ang aking tatay tapos ngumiti. Sabay pindot sa aking ilong. Sumagot naman ang aking nanay noon at sabi niya, pinaghati-hatian na nila yan anak, mga kasamahan ng tatay mo sa gubat. Ay may mga kasama ka pala doon tay? Oo anak, meron. Minsan nagkikita-kita kami ng di inaasahan eh. Kanina walang huli yung mga kasama ko kasi parang mailap ang mga hayop ngayon sa gubat. Hindi lumabas. Kaya huwag ka magtaka minsan, karne lang ang dala ko.
dahil hinahati-hati na namin yan na mga kasama ko roon. Sabi ko pa sa kanya, "Tay, isama mo naman ako para matuto rin ako ng mga sugayan niyo." Sagot niya sa akin, "Manang-mana ka talaga sa tatay mo, anak." Subalit hindi pa pwede, anak. Maliit ka pa masyado. Hayaan mo, darating ang araw matututo ka rin dahil nasa dugo na natin ang pagiging mangangaso. Mamanahin mo rin ang nasa akin. Talaga, tay? Oo. Ngumiti ako noon kay Tatay Sir Alex. Gustong gusto ko nang lumaki bukas agad. Nang sa gayon ay pwede na akong sumama sa kanya sa pangangaso sa gubat tuwing gabi. Pero ang nanay ko, pumunot ang noo nang sabihin ni tatay yon. Saad nito sa akin, wag daw akong sasama kasi baka may aswang. Baka tangayin lang daw ako roon. Ilipad tapos gagawing pagkain. Si tatay naman noon, napatingin sa aking inay. "Shh, wag mo ngang takutin ang anak mo." "Hindi ko naman yan tinatakot eh. Kasi totoo naman na may aswang." "Tama na nga yan. Kumain na tayo. Ang aga-aga eh. Ikaw kasi kung ano-ano yung pinagsasabi mo sa bata." Batid ko noon na ayaw ng nanay ko, sir, na sumama sa aking itay sa gubat. Tinatakot niya po ako lagi. Mag-aral na lang daw ako ng mabuti para paglaki ko. Aalis ako sa lugar namin para magtrabaho sa ibang lugar at magkaroon ng maraming pera. Mabibili ko raw yung gusto ko, hindi yung mangaso sa gubat. Pero ewan ko ba? Gustong gusto ko talaga yung ginagawa ng tatay ko. At yun na nga po, sir. Ang pagkakaalam ko noon, ang tatay ko raw hindi natatakot sa aswang dahil isa siyang antingero. Hindi umano siya aanuhin ng mga aswang. Nung nasa mga 11 anyos na ang aking edad, walang nagawa ang nanay ko. Isinama talaga ako ni tatay sa pangangaso. Nag-away pa sila noon. Narinig ko pa yung wika ni tatay. Kinakailangan niya raw gawin yon para pagdating ng panahon kung sakali man ay handa na raw ako. Nag-iisang anak natin siya. Mabubuhay siya kahit mag-isa lang siya. Pero ayokong maging katulad mo siya, Alberto. Sige na. Depende na lang sa panahon, mahal ko. Sige na, Almera. Sagot ng aking tatay. Matapos noon ay nagtungo na kami sa gubat, Sir Alex. May dala kaming flashlight na mahabang kulay puting metal. May 2 baterya sa loob na ang tatak ay yung pusa. Alam nyo na kung ano yon. Pero iba talaga ang mga flashlight noon. Kalaki-laki ng baterya parang aninipot o yung alitap-tap ang liwanag. Sobrang hina, kulay yellow pa. Habang naglalakad sa gubat, dumaan kami sa tagpuan daw nila tatay na mga kasama niyang antingero na mga ngaso rin. Hindi pa man kami nakakarating doon, ay may narinig po akong tumatakbo ng malakas hanggang sa bigla na lang may humarang sa aming dadaanan. Sa gulat ko, Sir Alex, ay natutok ko talaga ang daladala kong flashlight sa mukha ng lalaki. Bigla niya namang tinakpan ng palad yung kanyang mukha, lalo na yung kanyang mata. Parang nasisilawan siya ng todo. Sobrang gulat ko talaga. Kasamahan lang pala ng aking tatay. Ngunit natulala ako saglit, Sir Alex. Hindi nakapagsalita. Gawa ng nakita kong kakaiba ang hitsura ng kaibigan ni Itay. Yun bang pulang-pula ang mata nito? Tapos ang pangit ng bibig niya na parang may mga bilog-bilog sa loob. Ang buhok niya naman, nakatindig o nananayo. Tumitig ito sa akin pero agad naman na kinausap ni tatay. Anak ko ito, Brad. Sinama ko para matuto na. Mabuti, Brad. Sagot nito. Pabulong na wika naman ng aking tatay pero dinig ko. Ayusin mo nga yung sarili mo. Natatakot anak ko. Oo nga pala no. Muntik kong makalimutan. Sagot nung lalaki. Nagtaka na lang ako, sir, yung buhok niya bigla na lang pong bumaba. Tapos yung mata niya nawala yung pagkapula. Pero mapula pa rin, hindi nga lang gaano gaya ng kanina. Dahil bata pa lang naman ako kung tutuusin, hindi ko pinansin ang mga bagay na yon.
Akala ko sore eyes nga lang yung mga mapupulang mata ng mga kaibigan niya eh. Dahil uso rin talaga yun pagkakaalam ko dati sa lugar namin. Lalo na kapag sasapit na ang gabi. Ang mga kaibigan ni tatay, may mga mapupula ang mata. Meron din namang normal lang. Ang hindi ko makakalimutang paalala niya lagi. Kapag daw magkasama sila ng mga kaibigan niya, kunyari nagiinuman sa bakura namin, huwag na huwag daw akong tititig sa mga mata nila dahil baka mahawa raw ng sore eyes kasi nga. Yung iba, pulang-pula. Ang nakakapagtaka lang noon umaga wala naman sir eh. So, dahil nga bata lang ako noon, ang nanay ko lang ang nakakaalam talaga. At yun na nga po. Humiwalay sa amin yung kasamahan ni tatay sa gubat dahil sa kabilang banda siya o ibang parte ng lugar mga ngaso. Kami naman ni tatay dumiretso na. Alam niyo sir, namangha lang ako sa abilidad ng aking itay. Dahil una, ang flashlight ay ginamit lang namin sa pang-ilaw sa daan papasok sa pusod ng gubat. Sa akin niya ipinahawak. Papunta kami nun sa lugar kung saan may mga iniwan siyang bitag. Nauuna pa ang tatay ko nun. Pero kasi nga bata lang, wala lang. At dahil walang huli pagdating namin sa lugar na yon, ang sabi ni itay ay maghihintay na lang daw kami sa unahan banda pa. Sa isang bahagi na kung saan ay daanan ng mga hayop. Pumwesto kami sa mahahabang talahib. Hindi niya talaga ginamit ang flashlight doon, Sir Alex, sa panghuhuli ng hayop. Ito yung pinakahinding-hindi ko makakalimutan na abilidad niya. Grabe ang mangha ko noon sa abilidad niya dahil alam niyo ba, gamit lang ang kanyang pandinig, pang-amoy at matalas na mata sa dilim, kahit walang ilaw. Nagawa niyang mahuli ang isang usa. Tingin ko, hindi ba baba sa 40 kilos yun? Basta malaki sir. Gumapang lang ang tatay ko ng mabilis, parang aso sa paningin ko, papunta sa nakikita niyang usa. Ako naman, kahit anong hanap ko sa sinasabi niyang hayop, wala po talaga akong nakikita nun. Sobrang dilim ng paligid eh. Buti sana kung may buwan kaso. Wala talaga. Nakakatakot nga eh kasi para talagang uling sa dilim. Nasabi ko na lang, grabe, ganito pala si tatay manghuli. Ang galing-galing naman ng tatay ko. Ilang sandali lang noon, narinig ko na lamang na may pumipiglas sa unahan. Nahuli na pala ni itay ang usa, Sir Alex. Matapos noon, umuwi na kami, madaling araw na. Malamig na ang simoy ng hangin. Pagdating sa bahay, tanong ko pa sa aking itay, Tay, paano mo nahuli yung usa? Ang dilim-dilim kanina. Nakakakita ka po ba sa dilim? Oo anak, kasi sanay na ako eh. Akala ko kasi may powers ka. Wala anak, nasanay lang. Ikaw masasanay ka rin. Kaya ngayon pa lang, dapat matuto ka na. Para pagdating ng panahon, handang-handa ka na. Sige po, tatay. Ang nanay ko naman na pasimpleng nakikinig. Pumunot ang noo at masama ang titig sa itay ko. Sige na nak, natulog na. Malapit nang mag-umaga. Nakasimangot na ang nanay mo. Pagbibiro pa ng aking tatay. Fast forward na tayo, Sir Alex. Kasabay ng aking pagbibinata, may naririnig akong mga kwento sa paaralan tungkol sa mga taong di umano'y mga aswang. Yun bang mga panglalait, Sir Alex? Pang-aakusa, mga ganun. Kumakain daw ng hilaw, na baka sa susunod daw tao na ang kainin. Ang ikinagagalit ng damdamin ko noon ay isa sa tinutukoy nila ay ang aking tatay. High school na ako nito, Sir Alex. Una kong marinig sa kaklase ko na kabaryo pa namin mismo. Iba lahing aswang kayo? Ang tatay mo aswang? Hindi ako nakapagtimpi, Sir Alex.
Nakipagbasagan ako ng mukha sa aking kaklase na yon kahit magkakilala pa kami. Kabaryo. Inunahan niya ako eh. Kinuwelyuhan ba naman ako kung lalaban daw ako sa kanya? Sa sobrang inis ko, lampayatot yun si Michael eh. Tamad pa sa kanila. Bully pa. Although malaki siya ng konti sa akin pero payat. Isang suntok ko lang. Tanggal ang isang ngipin niya sa harapan. Dahil sa pangyayari ay pinatawag kami ng principal pati ng mga magulang. Ayun, nagkaayos naman. Pero nasermonan talaga si Michael sa pagpapakalat niya ng mapanirang puri. Ipinagkalat ba naman na mga aswang daw kami, Sir Alex? Mukha lang aswang pero hindi kami aswang, sabi ko pa. Ang tatay ko naman wala lang. Siya pa nga yung humingi ng dispensa kasi natanggal ang ipin ng kaklase ko. Tuloy nagkagasto pa kami para sa pagpapagamot at pustiso nun. Hindi na raw kasi yung tutubo. Akala ko nga sir pagagalitan ako ng aking mga magulang. Oo, pinagalitan ako ni nanay pero mahinahon lang naman. Hindi yung galit na tulad ng iba na may kasama pang pananakit. Akala ko nga makakatikim ako ng suntok sa aking tatay eh. Pero hindi talaga Sir Alex. Wala kahit kurot mula sa kanya. Ang sabi lang ni tatay, huwag pansinin, mapagkumbaba na lang, huwag manakit dahil masama yun. Kasi tay, pinasaringan ka ba naman na aswang daw? Sino ba naman ang hindi magagalit na anak nun? Nasasaktan po ako eh. Pinagkaakalat pa sa paaralan namin, pati nga rito sa baryo eh. Tunog na. Pati yung mga kasama mo tay, mga aswang daw. Pagkasabi ko ng ganon habang lumuluha, nagkatinginan ng aking mga magulang Sir Alex. Sabi ni tatay, sige lang anak, hayaan mo lang sila. Huwag mo na ulitin ang ginawa mo, naiintindihan mo ba? Opo itay, hindi na po mauulit. Nainis lang ako noon Sir Alex dahil hindi man lang nag-react ang tatay ko. Nakita ko rin sa mga mata niya bago siya nagtungo sa gubat ng gabi na yon. Nalungkot talaga siya Sir Alex at parang may namumuo na luha. Ewan ko nga bakit ganun siya. Pero humingi ako ng sorry sa kanila ni mama noon at nangakong hindi na talaga uulitin. Nagpakabait na lang ako pero may naririnig pa rin po akong mga pagbubuli sa akin noon dahil lahi raw kami ng mga aswang. Kadalasan sa labas yung pauwi na. May mga pagkakataon na hihiya talaga ako ng sobra kapag nag-uumpukan sila. Pero hinahayaan ko na lang. Parinig lang naman yun eh. Ang importante walang pisikalan, hindi ko sila masaktan. Dahil ako noong kabataan sir, masasabi kong talagang mabigat ang kamao ko. Sanay ako sa mga gawaing bukid. Pero dahil sa aking mga magulang, hinayaan ko na lang sila. Nagpakabait ako. At yun na nga hanggang sa makagraduate ng high school Sir Alex. Pagtungtong ng kolehiyo, lingguhan na lang ako umuwi sa amin. Ang kurso na kinuha ko yung vocational course lang na electronics. Summer na nun wala nang pasok. Sabi ko sa sarili ko, sasama na naman ako kay tatay ko sa pangangaso. Magagawa ko na naman ang aking gusto. Gaya kasi ng aking tatay Sir Alex. Para bang nananalaytay na rin sa dugo ko yung gustong gusto magpunta sa gubat ng gabi para lang manghuli ng mga hayop. Hindi naman kami nagugutuman. May sakahan kami, may kanyugan. Pero iba kasi talaga yung pakiramdam kapag magawa namin ni tata yung gusto namin. Fulfillment para sa akin yung makahuli ng hayop sa gubat. So eto na nga po. Ngunit pag uwi ko sa amin Sir Alex, napansin ko na ang tatay ko ay nanghihina na. Dala na rin sa kanyang edad kako kasi magsisitenta na siya noon. Madalang na lang din siya mangaso. Noong nag-aaral daw ako, sabi ni nanay, ay minsan na lang daw siya pumupunta sa gubat. Sabado at linggo na lang. Dati-rati halos gabi-gabi yun sir eh. Lalo na nung kabataan ko pa. Minsan nung sumama sa akin yung kasintahan ko, kinausap kami ni tatay. Tapos napag-usapan namin yung tungkol sa kanya. Gusto ko siyang ipatingin sa doktor kako sa kanya. Sagot niya, ay nako anak, wag mo akong isipin. Wala akong sakit, okay lang ako. At kung meron man, hindi na ako mapapagaling ng doktor. Ha?
Pero bakit naman po, Tay? Basta, okay lang ako anak. Kayo kasi kung ano-ano yung iniisip ninyo. Nakahiga lang, may sakit na agad. Kasi naman, Tay, palagi ka naman nakahiga dyan eh. Basta, okay lang ako anak, promise. Makalipas ang ilang araw noon, umuwi na ang aking kasintahan. Isang gabi, naisipan ko sir na mangaso na mag-isa. Ewan ko nga, bakit parang gustong gusto ko talaga na gawin yun? Dala ko na yung flashlight noon. Hindi naman ako katulad ni tatay na makakahuli ng mga hayop ng walang dalang pang ilaw. Pinuntahan ko yung mga pinuntahan namin ni tatay dati. Sa di inaasahan, nagkita kami ng kaibigan niya roon na matanda na rin pero maliksi pa akong kumilos. Pulang-pula ang mga mata nito at naglalaway siya. Pag flashlight ko sa mukha niya sir ay nagalit siya. Sabi niya wag daw ilawan ang mata niya. Pero nailawan ko eh. Nakita ko na nagbabaga. Kulay yellow. Tapos ang hitsura niya parang aswang. Kinabahan nga ako noon eh. Pero kinalma ko lang ang aking sarili dahil kilala niya naman ako. Tinanong niya pa ako kung saan ang tatay ko. Sabi ko, may sakit. Nang dahil sa kanya, Sir Alex, nalaman ko ang buong katotohanan tungkol sa pamilya namin. Totoo ang mga kwento-kwentong naririnig ko. Mga pagpaparinig sa akin mula kabataan ko. Na aswang ang pinagmula namin. Gabunan daw ang lahi ng itay ko mula sa mga ninuno namin. Ang iba, hindi namin kaano-ano, gaya nung nakausap ko sa gubat. Siya rin ay isang gabunan. Halos sumigaw ako sa lungkot nun. Pagkukwento niya, ang tatay ko ang tumanggap sa pagkaaswang ng tatay nito na minana rin mula sa mga ninuno. Ganun daw talaga eh. Ayaw Manila, pero dahil sa awa, tatanggapin na lang din. Umamin din siya sa akin, Sir Alex, na siya rin ay isang gabunan. Marami raw sila sa baryo namin at totoo ang mga chismis sa paligid. Dapat ko na raw kasi malaman ang totoo eh, dahil nasa tamang edad na ako. At gaya ni Itay, nagbigay din siya ng payo sa akin. Hindi naman lahat ng mga aswang aniya ay masama. Sila naging aswang dahil lang sa kinakailangan. Kung masama lang daw sila, lahat ng nagpaparinig sa amin, mga nagpapalaganap na ganun masama ang mga aswang, ay kinarni na nila, pero hindi sila ganun. Sapagkat ang turo umano sa kanila ng mga ninuno, mamuhay ng patas. Gaya nila sir, pagdating ng panahon ay magiging katulad din daw ako nila sapagkat ang pagiging aswang ay nananalaytay na sa dugo at kaugatan namin. Pero depende pa rin. Dahil sa pag-aamin na yon, ang daming nasagot sa aking mga katanungan. Natanggal pa ang ngipin ng isa kong kaibigan noong kabataan dahil sa akala ko hindi totoo eh. Totoo naman pala ang lahat. Kaya pala ang tatay ko hindi man lang nag-react, yun pala ang dahilan. Kaya pala gabi kong mangaso ang tatay ko tapos wala man lang kahirap-hirap na manghuli ng hayop kahit sobrang dilim naman. Dahil nakakakita pala talaga sila sa dilim. At kaya pala minsan pulang-pula ang mata ng itay ko. Naakala ko dahil lang sa sore eyes. Ang nanay ko hindi naman. Aswang pala siya. Pero hindi ako nagalit sa aking itay, Sir Alex. Naintindihan ko po ang lahat. Nanlumo talaga ako noon. Sabay kaming umuwi nung kaibigan ni tatay sa bahay namin na walang huling hayop. Umiiyak kasi ako. Hinatid niya ako. Nagtaka ang aking nanay. Niyakap niya ako bigla pagdating namin. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ka umiiyak? Sumagot yung kaibigan ni tatay. Tapos nagpaalam na. Matagal akong hindi nakapagsalita noon sa aking mga nalaman. Nakatitig lang sa isang pares ng tsinelas sa kusina namin habang nakaupo at niyayakap ni nanay. Alam ko na ang katotohanan, Nay.
Anong katotohanan pinagsasabi mo? Ano bang sinabi ng tao na yun sa'yo? Huwag niyo po siya sisihin, totoo naman po yung sinabi niya eh. Na ano nga? Yung tungkol kay tatay at sa mga ninuno niya. Aswang pala ang tatay ko, Nay. Gabunan pala si tatay. Kung ganun, totoo pala ang lahat eh. Totoo pala yung mga naririnig ko mula pa nung bata pa ako. Humagulgol sa iyak ang nanay ko. Ang tatay ko naman nang marinig kami. Pilit na tumayo. Pagkatapos ay humingi siya ng sorry sa akin. Dito ay umamin na rin sila. Ang tatay ko ay nagmana sa pagiging aswang ng kanyang itay. Ang nanay ko naman, nagulat na lang bigla na lang naging aswang ang itay ko. Kumbaga huli na sir nagdadalang tao na siya at saka kasal na sila. Di walang magawa ang nanay ko dahil mahal na mahal niya rin po si tatay. Hindi naman sila masamang aswang kaya tinanggap siya ng inay ko ng buong puso. Ni minsan ay wala po silang sinaktan na tao sa baryo man namin o sa iba pa. Sapagkat ang turo po sa kanila ay mamuhay ng patas. Huwag na huwag pumatay ng tao dahil kasalanan sa Panginoon. Madadagdagan ang kasalanan nila. Siyempre nandyan daw yung mga temptasyon. Pero hindi talaga nadala ang tatay ko. Nakakalungkot man Sir Alex ay nagpatuloy ang buhay namin hanggang sa makagraduate ako ng college. Matapos nun, pinaalis ako ng nanay ko sa lugar namin. Maghanap daw ng trabaho sa malalayong lugar gawa ng ayaw niya na ako ang tatanggap sa binhi ng pagkaaswang ng aking tatay. Ito ang dahilan sir kung bakit napadpad ako sa Malaysia sa tulong na rin ng aking mga kakilala at kaibigan ng mga taga-Tawi-Tawi sa Sabado Maan. Nabalitaan ko na lang po. Umalis daw ang tatay namin sir na hindi napansin ng aking nanay. Pero bago mangyari yon, nagkausap daw sila. Hindi naman daw sa akin ipapamana ni Itay ang kanyang pagkaaswang. Mula nun wala kaming balita kung saan siya nagpunta o nagtungo. Dahil maging kadugo niya, nung pinuntahan namin ay hindi rin po namin mahanap si tatay wala rin silang kaalam-alam. Sabi ni nanay, bago siya umalis nagsabi raw sa kanya, namimiss niya raw ako ng sobra dahil nasa ibang bansa ako sir at wala talagang uwi-uwi sa amin. Mahal niya raw ako ng sobra, pati si inay at hindi raw niya kayang makita kaming maghihirap dahil sa sumpa. Ilang linggo namin siyang hinanap buwan. Nagpatulong na kami sa mga radyo, sa otoridad, wala talaga. Pumanaw na lang ang nanay ko. Hindi na talaga nagpakita si tatay. Magpasa hanggang ngayon Sir Alex. Wala na akong balita kung nasaan na siya. Pati mga kaibigan niyang mga ngasunggabunan sa baryo namin. Yung iba, wala na rin. Wala rin silang alam. Sa tuwing natutulog ako, naluluha na lang talaga ako, Sir Alex. Laging tanong ko sa aking isipan, saan na kaya si tatay? At yun na po ang kwento sa araw o gabing ito mga kaibigan. Maraming salamat sa palaging pakikinig dito sa ating programa. Sana po hindi kayo magsawa dahil hindi rin po magsasawa ang inyong lingkod na magbabahagi sa inyo ng mga nakakatakot na mga story na base po sa tunay na karanasan. So yun lamang po. Again, taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.